Ang lalaking ito ay si Jay. Kahit na ipinanganak siya sa isang napakayamang pamilya, napagpasyahan niyang manirahan ng mag-isa sa Los Angeles dahil hindi niya nakakasama ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang ama. Sa kasamaang palad, hindi naging maganda ang takbo ng kanyang buhay dahil nagkaroon siya ng bisyo sa pagsusugal at nakulong siya ng dahil sa utang. Dahil dito, napilitan siyang magtrabaho bilang janitor sa isang mental hospital. Isang gabi, pumunta si Jay sa isang bar at aksidenteng nakatagpo niya ang isang loan shark na nagngangalang Vincent. Sinusubukan ni Vincent na kolektahin ang kanyang utang, ngunit sinabi ni Jay na wala siyang pera. Matapos suriin ang wallet ni Jay upang matiyak na hindi siya nagsisinungaling, binigyan siya ni Vincent ng palugit hanggang Biyernes. Kung wala itong maibigay ay hihilingin niya sa kanyang mga tauhan na patayin ito. Kinabukasan sa trabaho, gusto ni Jay na manghiram ng pera sa kanyang katrabaho, ngunit sinabi ng kanyang katrabaho na wala siyang pera at sa halip ay pinayuhan si Jay na umuwi at dumalo sa kasal ng kanyang nakababatang kapatid na si Jerry, at pagkatapos humingi na lang ng pera sa tatay niya. Nagpasya si Jay na tawagan ang kanyang mga magulang para sabihin sa kanila na uuwi siya sa New Orleans. Nang tumawag siya, nagsinungaling si Jay na nagtatrabaho siya bilang administrator sa pinakamalaking mental hospital at sinabing may magandang girlfriend na nagtrabaho bilang nurse. Nang marinig iyon, sinabihan siya ng kanyang ama na dalhin ang kanyang kasintahan kaya napilitan si Jay na sumunod. Dahil sa mga kasinungalingan niya, sinubukan niyang yayain ang lahat ng nurse sa trabaho na sumama sa kanya, ngunit walang interesado sa kanya dahil alam nilang lasenggo lang siya na mahilig magsugal. Noong lunch break, tinawag si Jay sa opisina ng isang doktor na nagngangalang Dr. Bertelman. Pagdating niya doon, nagalit sa kanya si Dr. Bertelman dahil binigyan niya ang isang mental patient ng hindi naaangkop na magazine at alak. Pagkatapos ay binalaan ng doktor si Jay na huwag nang makihalubilo sa kanyang mga pasyente. Pagkatapos pagalitan si Jay, inasikaso ni Dr. Bertelman ang kanyang bagong pasyente, si Daisy na isang kabataang babae na may kaugaliang tulala mula nang mamatay ang kanyang ina. Natatakot siya na baka multuhin siya ng kanyang ina. Kinailangan niyang ma-admit sa isang mental hospital dahil sa kanyang kondisyon. Nang gabing iyon ay biglang sumigaw si Daisy. Si Jay na dumaan ay agad na dumiretso sa kanyang kwarto, at nakita ang isa pang pasyente na nagpapanggap na doktor at pinainom siya ng gamot. Matapos bugbugin ang lalaki, sinabihan ni Jay si Daisy na mag-ingat at pagkatapos ay umalis sa ospital, ngunit pagkatapos ay napagtanto niyang sumunod si Daisy sa kanyang likuran at sinabi nito na gusto niyang sumama sa kanya. Hindi siya pinayagan ni Jay at binigyan siya ng pera para sumakay ng taxi o tumawag sa kanyang pamilya pagkatapos ay umalis. Ngunit dahil hindi niya ito matiis, isinama niya ang babae sa club. Pagdating nila sa club, nakilala ni Jay ang mga dancer at hiniling sa bawat isa na magpanggap bilang kanyang kasintahan, at samahan siya sa pagdalo sa kasal ng kanyang kapatid. Sa kasamaang palad, wala ni isa ang may gusto. Bigla siyang tinawag ng guard ng club na sinabing iniistorbo daw ni Daisy ang mga sumasayaw doon. Dahil doon ay pinalaya sila sa club. Sa gitna ng kalituhan, biglang naisipan ni Jay na hilingin kay Daisy na magpanggap bilang girlfriend niya. Kinabukasan, dinala ni Jay si Daisy sa New Orleans. Habang nasa biyahe ay pinaalalahanan ni Jay si Daisy na magpanggap na nagtatrabaho sa mental ospital na pinagtatrabahuan niya. Kahit na naguguluhan si Daisy, sinunod pa rin niya ang utos ni Jay. Sa eroplano, walang tigil si Daisy sa paggawa ng mga eksena. Sumisigaw siya sa banyo, pinagtripan ng mga ilaw ng natutulog ang katabi niya, at maging ang pagpasok at pagupo sa business class nang walang pahintulot. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa bahay ng magulang ni Jay. Ipinakilala kaagad ni Jay si Daisy sa kanyang ina. Pagkatapos ay sinabihan si Daisy na pumunta sa guest room at magpahinga bago kumain. Samantala, lumabas si Jay para manigarilyo nang dumating ang kanyang ama at niyaya siyang makipag-usap. Pagkatapos ay ipinakita ng kanyang ama ang koleksyon ng kanyang kotse sa garahe. Ipinakita rin niya ang bihirang sasakyan na kabibili pa lang niya. Nang gabing iyon sa hapunan, tinanong si Jay ng kanyang kapatid na si Jerry tungkol sa kanyang kasalukuyang trabaho. Nagsinungaling si Jay na nagtatrabaho siya bilang admin sa pinakamalaking mental hospital. Nang marinig ito ni Daisy ay hindi nito napigilan ang mapangiti. Sinabi rin ni Jay na magsisimula na siya ng bagong negosyo at kailangan niya ng karagdagang puhunan.
Nag-aalinlangan ang kanyang ama sa kanyang sinabi, ngunit agad na tinulungan siya ni Daisy na kumbinsihin ang kanyang ama, hanggang sa tuluyang pumayag itong pautangin siya ng pera. Pagkatapos noon, nagpasalamat si Jay sa tulong ni Daisy. Kinaumagahan, ginising si Jay ng kanyang ina dahil nagtataka ito kay Daisy na maagang naglilinis ng banyo. Nang marinig ito, nilapitan ni Jay si Daisy na nasa banyo at tinanong kung bakit niya ginagawa iyon. Sumagot si Daisy na ito ang kanyang pang-araw-araw na tungkulin. Sa bahay, palagi siyang inuutusan ng kanyang ina na gumawa ng gawaing bahay kung gusto niyang mahalin siya. Hanggang sa biglang inamin ni Daisy na pinatay niya ang kanyang ina, na ikinagulat naman ni Jay nang marinig iyon. Ilang sandali bago ang seremonya ng kasal ng kapatid ni Jay, hindi sinasadyang nakita ng ina ni Jay si Daisy na nakasuot ng masyadong maiksing damit. Hiniling nito sa kanya na palitan ito ng damit na nasa aparador niya. Kaya naman bumilis ang tibok ng puso ni Jay nang makita niya ang hitsura ni Daisy noong gabing iyon. Sa wakas ay nagsimula na ang seremonya, ngunit muli na namang nagulat si Jay nang pinulot ni Daisy ang mga bulaklak na sadyang nakakalat sa pasilyo. Pinigilan siya ni Jay para hindi siya mapahiya. Pagkatapos noon, naglakad-lakad si Daisy at nakilala ang mga taong naroroon sa kasal. Nang malaman nila na si Daisy ang nobya ni Jay, agad nilang pinagsabihan si Jay ng masamang bagay, tulad ng katotohanang si Jay ay isang mapaglaro na nakipagtalik sa asawa ng iba habang siya ay lasing. Ilang saglit pa, nakita ni Daisy si Jay at niyaya itong sumayaw. Habang sila ay nag-e-enjoy sa pagsayaw, lumapit sa kanila ang nanay ni Jay at hinila si Jay kasama niya, habang si Daisy naman ay inanyayahan na sumayaw kasama ng ama ni Jay. Doon siya tinanong ng ama ni Jay tungkol sa tunay na trabaho ni Jay, ngunit nag-atubili si Daisy na sabihin sa kanya ang katotohanan. Pinilit pa siya nito hanggang sa bigla itong nag-hyperventilate dahil sa panic attack. Dahil sa pangyayaring ito, paulit-ulit na sinasabi ng kanyang ama na dalhin na si Daisy sa ospital, ngunit tumanggi si Jay at sinabing okay lang si Daisy. Hanggang sa huli, nagsawa na si Jay sa kadaldalan ng kanyang ama at tuluyang sinabi ang totoo na isa lang siyang tagalinis sa isang mental hospital at pasyente lang si Daisy doon. Ito ay ikinagalit agad ng kanyang ama at umalis agad si Jay at Daisy doon. Pag-uwi nila, napagtanto ni Jay na hindi sila makakasakay ng eroplano dahil si Daisy ay isang pasyente ng mental hospital. Napilitan si Jay na kunin ang bagong kotse ng kanyang ama para bumalik sa Los Angeles. Nang gabing iyon ay umalis silang dalawa mula sa New Orleans. Habang nasa biyahe ay walang tigil ang pagdadaldal ni Daisy at namangha sa sasakyan, at lalo namang na-stress si Jay nito. Sa huli, nagpasya si Jay na iwanan si Daisy sa istasyon. Nagdahilan si Jay na may tatawagan lang daw siya at iniwan na lang si Daisy doon. Ang masama nito ay matapos iwanan si Daisy na mag-isa sa istasyon, binalak pa ni Jay na ibenta ang sasakyan, ngunit tumigil ito ng tinanggihan ang sasakyan dahil naghinala ang buyer na ninakaw lang ito. Sa kalsada, nakatanggap si Jay ng tawag mula kay Dr. Bertelman na galit sa kanya dahil sa pagkuha ng kanyang pasyente, ngunit sa sobrang inis ni Jay ay ibinaba niya ang telepono. Biglang nahulog ang kanyang tingin sa sapatos ni Daisy na naiwan sa kanyang sasakyan. Dahil dito ay nakonsensya siya at nagpas siyang bumalik sa istasyon. Samantala, nanatiling tapat si Daisy sa paghihintay sa pagbabalik ni Jay hanggang sa sumapit ang gabi. Nakita siya ng isang security guard na nakaupong mag-isa ng napakatagal kaya nag-alok ito ng tulong na tinanggihan naman ni Daisy. Ipinaliwanag niya na hinihintay niya ang kanyang kasintahan. Gabi na kaya nagpasya si Daisy na lapitan ng security guard upang hilingin na ihatid siya pauwi, ngunit biglang nakita niya ang refleksyon ni Jay at tumingin sa likuran. Si Jay ay dumating at si Daisy ay napaiyak. Kinabukasan, dinala ni Jay si Daisy sa supermarket at hiniling na mamili habang naghihintay siya sa labas para manigarilyo. Maya-maya pa ay may nakita siyang police car na dumaan sa kanyang harapan at agad na pumasok sa supermarket para ilayo si Daisy doon. Nang makita ng pulis si Jay at Daisy na tumatakbo palayo, agad siyang pumunta sa kanyang sasakyan para habulin sila. Nasangkot sila sa habulan ng sasakyan, at nagawang takasan ni Jay ang mga pulis sa highway. Nang gabing iyon, nagpasya si Jay na huminto para magpahinga. Hindi nagtagal, ginising siya ni Daisy dahil may papalapit na sasakyan sa kanilang kinaroroonan. Agad na nagtago si Jay nang mapansin ang presensya ng mga pulis na kumatok sa pintuan ng kanilang sasakyan. Ilang beses kumatok ang pulis hanggang sa binuksan ito ni Daisy.
Agad na sinuri ng pulis ang loob ng sasakyan ngunit wala silang makita, kaya nagpa siya ang pulis na hanapin si Jay sa paligid ng kagubatan. Sa sandaling iyon, sinabi kaagad ni Daisy kay Jay na hinahanap siya ng mga pulis sa kagubatan at pagkatapos ay pumunta sa kotse ng pulis upang itapon ang susi ng kotse. Pagkatapos noon ay agad silang umalis sa lugar. Dumating sila sa isang campsite at nagpa siya na sumama sa mga tao doon. Maya-maya sa sasakyan, hindi makatulog si Jay. Nilapitan niya si Daisy at pinakiusapan ito saglit. Nagsimulang magtanong si Daisy tungkol sa mga chismis tungkol kay Jay na di umano ay isang mapaglaro na sumiping sa asawa ng iba. Inamin ni Jay at sinabing ginawa niya ito dahil napilitan siyang kumuha ng pera sa babaeng nakasiping niya. Hindi nagtagal, umalis na si Jay para matulog. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at nakarating sa paradahan ng gasolinahan. Doon, sinubukan ni Jay na turuan si Daisy kung paano magmaneho ngunit patuloy itong nagrereklamo na hindi niya ito kaya, ngunit sinikap ni Jay na tiyakin sa kanya na kakayanin niya ito. Maya-maya pa, nakatanggap si Jay ng tawag mula kay Dr. Bertelman at pinagalitan siya dahil hindi pa bumabalik si Daisy. Nagpaliwanag si Jay na sila ay pauwi na. Hindi sinasadyang narinig ni Daisy ang usapan at nagalit siya kay Jay kaya sinubukan itong magmaneho ng sasakyan palayo. Bumangga ang sasakyan at tinulungan siya ni Jay na kumalma. Dinala ni Jay si Daisy sa isang restaurant at tinanong ang mga problemang nararanasan nito. Sinabi ni Daisy na isang gabi, narinig niya ang kanyang ina na sumisigaw at tinatakot siya, kaya naman ayaw niya itong makita. Hanggang sa nalaman na lamang niyang namatay ang kanyang ina sa hindi malamang dahilan, at bigla na lamang siyang dinala sa mental hospital kahit na siya ay matino. Natakot ito nang marinig niyang ibabalik siya ni Jay sa ospital. Nang malaman ito ni Jay, nangako siya na hindi na niya ito ibabalik sa ospital. Sa kabilang banda, agad namang nagtungo sa lugar ang mga pulis na nakatuntun sa kinaroroonan ni Jay at inaresto siya. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Jay ay nakarating sa kanyang ina. Labis itong ikinagalit at ikinadismaya ng ina sa ama na nagsumbong sa sarili nitong anak. Nang marinig ito, napaisip ang ama ni Jay. Kinabukasan, sa wakas ay nakalabas na si Jay sa kulungan ngunit naguguluhan siya kung sino ang nagpiyansa sa kanya. Bigla siyang lumingon at napagtanto na ang kanyang mga magulang ang nagpiyansa sa kanya palabas ng kulungan. Nang hapong iyon, bumalik si Jay sa kanyang apartment at laking gulat niya nang makita niyang wasak na ang kanyang apartment. Nang dumungaw siya sa bintana, naghihintay sa kanya ang mga tauhan ni Vincent at handang bugbugin siya. Nang mapagtanto ito ay agad siyang nagtungo sa ospital, ngunit nang papasok na siya ay hinarang siya ni Dr. Bertelman, kaya napilitan siyang lumabas sa ospital. Nagsawa na si Jay sa kanyang buhay at nawalan ng sigla na mamuhay kaya nagpasya siyang tapusin ang kanyang buhay sa riles ng tren. Gayunpaman, napigilan siya ng isang opisyal doon na inakalang siya ay may sakit sa pag-iisip, kaya naman ay tumawag ito sa mental hospital. Dinala siya ni Dr. Bertelman pabalik sa ospital, ngunit sa ngayon ay para sa rehab, nang dahil sa kanyang mga ikinikilos. Sa pagkakataong iyon, hiniling ni Jay kay Dr. Bertelman na palayain si Daisy dahil sigurado siyang walang sakit sa pag-iisip si Daisy, lalo na nang marinig ang kwento ni Daisy. Si Dr. Bertelman na nakarinig nito ay naguguluhan. Sa kabilang banda, nabalitaan ni Daisy na nakalabas na si Jay sa kulungan kaya hiniling niya sa mga gwardya na hayaan siyang makita si Jay. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi siya pinayagan ng mga gwardya. Dahil dito ay nalungkot siya at napaiyak. Noong gabing iyon, nang si Jay ay natutulog sa kanyang silid sa ospital, siya ay sinakal mula sa likuran ng tauhan ni Vincent na nalaman ang kanyang kinaroroonan. Mabuti na lang at hindi nagtagal, may isa pang pasyente ang nakakita sa insidente at agad na nailigtas si Jay. Kinabukasan, binisita ni Dr. Bertelman si Jay na ginagamot sa ospital dahil sa insidente kagabi. Lumapit ito para humingi ng tawad sa kanya dahil napagkamalan niya si Daisy. Totoo pala ang sinabi ni Jay. Hindi si Daisy ang nagkasakit ng schizophrenia kundi ang kanyang ina. Pagkalipas ng ilang araw, kahit na alam ni Dr. Bertelman na maayos si Daisy, binantayan pa rin siya. Hanggang sa wakas, matapos matiyak na walang anumang problema sa pag-iisip si Daisy, nagpa siya ang doktor na palabasin siya sa ospital. Nang marinig ito, agad na inimpake ni Daisy ang lahat ng kanyang damit at nagpaalam sa lahat ng residente ng ospital, lalo na kay Dr. Bertelman na nagpalaya sa kanya.
Samantala, matapos gumaling si Jay mula sa pinsala at papalabas na ng ospital, nakatanggap siya ng liham mula sa kanyang ama. Sa liham ay may nakalagay na tseke at may kasamang sulat. Hinihiling sa kanya ng kanyang ama na gamitin ang pera para mabayaran ang lahat ng kanyang mga utang. Sinabihan din siya ng kanyang ama na umuwi at manirahan muli sa kanya. Pagkatapos noon ay agad na nagtungo si Jay para salubungin si Daisy, at nang magkita sila ay labis ang kanilang nararamdamang saya. Pagkatapos ay magkasama silang umalis sa ospital at nagsimula ng isang bagong yugto ng kanilang buhay. Nawa ay nagustuhan nyo ang palabas. Mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. Maraming salamat!